Sabi nila, ang bawat lugar ay may kanya-kanyang lihim na itinatago, lalo na sa mga malalayong probinsya, kung saan ang mga sinaunang paniniwala ay buhay na buhay pa rin. Karamihan sa mga dayo ay inaakalang tahimik at payapa ang buhay sa probinsya. Pero hanggang saan ang tapang mo kapag ang mismong kapayapaan na iyon ay may kasamang malagim na katotohanan? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marco. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay karanasan namin ng aking asawang si Clara noong kami ay nagsisimula pa lamang bumuo ng pamilya. Matagal na panahon na nakakalipas, pero magpasa hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa rin ang bawat detalye ng kwentong ito. Kung paano namin hinarap ang pinaka nakakakilabot na yugto ng aming buhay nang pilitin naming manirahan sa isang liblib na baryo. Pero bago ang lahat ay nais ko lang muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako kung sakaling mapili mo ang kwentong ipinadala kong ito at naway maiere ninyo't kapulutan ng magandang aral na mga tagapakinig. Bale, isasalisay ko na lamang ito, sir, na para bang kaharap ko kayo ngayon at nagkukwento para hindi na kayo maguluhan. Dekada 90 nang maganap ang mga pangyayaring ito. Sa mga panahong iyon ay nasa edad 25 anyos pa lamang ako, habang 23 naman ang aking asawang si Clara. Sapat na gulang para bumuo ng sariling pamilya at harapin ang hamon ng buhay. Nang panahon ding iyon ay dumanas kami ng matinding dagok sa Maynila. Nawalan ako ng trabaho sa pabrika at nagkataon pang nagdadalang tao ang aking asawa. Sa kagustuhan naming makaraos at magkaroon ng mas tahimik na buhay, napagpasyahan naming lisanin ang magulong syudad at lumipat sa lugar ng Capiz. Malapit ito sa parte ng Tapas kung saan liblib pa talaga at malayo sa kabiasnan. Minana ko ang isang maliit na kapirasong lupa at lumang bahay na gawa sa kahoy at sawali mula sa isang yumaong tiyuhin ko. Wala na kaming ibang matakbuhan kaya nilakasan namin ang aming loob na maging bagong salta sa lugar na hindi namin masyadong kabisado. Konting pagbabalik-tanaw lang sa kinagisnan namin bago pa man kami tuluyang nanirahan doon. Ayon sa mga kaibigan ko sa Maynila, tutol na tutol sila sa paglipat namin doon. Sa tuwing maririnig kasi nila ang salitang Capiz, hindi maiwasang ikabit ito sa mga kwento ng kababalaghan at mga aswang. Kaya naman nang magpasya kaming sumugal, marami ang nagpapaalala na mag-ingat at palaging magdasal. Pero dahil sa pangangailangan, wala na rin kaming nagawa pa. Ilang oras ang binahe namin noon mula sa Kabayanan hanggang sa akin natitirikan ng lumang bahay ng aking tiyuhin. Nang una naging masaya at maayos naman ang aming paglipat. Maaliwalas ang hangin, sariwa ang mga gulay doon at tila ba napakasarap ng pamumuhay. Sa pagdaan ng mga linggo, nakilala namin ang aming kaisa-isang malapit na kapitbahay. Isang matandang babae na itatago natin sa pangalang Nana Pasing. Si Nana Pasing ay ang nag-iisang komadrona o hilot sa aming baryo noon. Nang malaman niyang nagdadalang tao noon si Clara, parati itong nagdadala ng mga prutas, sariwang itlog, at kung minsan ay sabaw na hindi ko matukoy kung anong karne ang sahog nito. Malaki ang buong tiwala namin ni Clara noon sa matanda, lalo na't wala kaming ibang kamag-anak sa lugar na iyon para umalalay sa kanyang pagbubuntis. Pero lingid sa kaalaman namin, doon na pala mag-uumpisa ang isang malagim na bangungot. Magmula nang tumantong sa ika-5 buwan ng tiyan ni Clara, napansin ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang katawan. Imbes na maging malusog siya, tila ba bigla na lamang itong nangayayat at palaging matamlay. Araw-araw na lamang din itong dumadaing ng matinding pananakit ng balakang at pakiramdam na parang may humihigop ng kanyang lakas tuwing sumasapit na ang gabi.
Tila ba bigla na lamang kaming binalot ng matinding pag-aalala nun. Sa mga panahong iyon kasi, masasabi kong hikahos talaga kami, kaya hindi ko madala si Clara sa ospital sa bayan. Idagdag pang masela ng pagdadalang tao nito at mahirap ibiyahe sa malubak na kalsada. Kaya naman madalas ay kay Nana Pasing kami umaasa. Pinapahaplos namin ang tiyan ni Clara sa matanda upang maibsan kahit papaano ang sakit. Pakiramdam ko noon ay kinakarma ako dahil sa pagpilit kong dalhin ang asawa ko sa lugar na iyon. Bumagsak talaga ang katawan niya at nangayayat ito ng sobra. Dumating na sa puntong hindi na makabangon noon si Clara. Lumala pa ito nang magkaroon ng bali-balita sa aming lugar na may pagala-galang nilalang na hindi nila matukoy kung ano ito tuwing sasapit ang gabi. Gayon din sa iba naming kabaryo. May mga buntis din umanong nagkakasakit at nakukunan sa hindi malamang dahilan. Umaabot pa sa puntong may mga sanggol na ipinapanganak ng walang buhay at may mga pasa din sa tiyan ang mga ina nito. Naging isang malaking palaisipan ang pangyayaring iyon sa baryong kinatitirikan namin. Ni isa sa mga taga roon na hindi masagot-sagot ang misteryong nangyayari. Hanggang sa kumalat ang haka-haka na aswang umano ang nananalasa sa aming baryo. Isa iyong uri ng aswang na tiktik na napadpad daw sa aming lugar at doon ay napiling mambiktima dahil marami ang mga batang pasibol pa lamang at mga nagbubuntis. Isang araw habang nagsisibak ako ng kahoy sa bakuran, narinig ko ang boses ni Nana Pasing na papalapit sa aming bahay. "Marco, ano ka bang bata ka? Bakit mo hinahayaang nakabukas ang bintana nyo padilim na?" Untag sa akin ng matanda. Nagtataka naman akong napatingin sa kanya. Wala pa namang 6:00 ng hapon noon sa susunod, kung gusto mong maging ligtas ang mag-ina mo isarado mo mga bintana bago pa lumubog ang araw. Hindi natin alam ang mga naglalakad sa paligid. Sambit ni Nana Pasing habang inilalapag ang isang mangkok ng dinuguan. "Oo siya, eto. Pakainin mo nito si Clara ng laman loob para lumakas ang dugo niya." Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ko at kinuha ko ang mangkok nun. Kahit kailan talaga ay may pagkaseryoso at kakaibang timpla ang mga tingin ng matandang ito. Palibhasa kasi alam niyang bagong salta kami kaya siguro ganoon na lamang ang paalala niya. Habang tahimik kaming kumakain ng asawa ko noong gabing iyon, biglang umihip ang napakalamig na hangin. Ikinatigil ko ito sa pagsubo ko ng pagkain. Tila ba may kung anong bumabagabag sa isipan ko. Yung bang parang may hindi magandang mangyayari. Napansin ko rin na ang dinugo ang bigay ni Nana Pasing ay may kakaibang lansa. "Ayos ka lang ba, mahal?" tanong ko sa asawa ko. "Ewan ko, ang bigat ng tiyan ko At parang may naririnig akong parang ibon na humuhuni sa malayo," sagot niya. Hindi ko alam kung bakit ang bigat ng pakaramdam ko ng mga sandaling iyon. Hindi ko maipanatag ang kalooban ko at nag-aalala ako para sa asawa ko. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang unti-unting pagpatak ng ulan. Mas lalo pang lumakas ang kabang nararamdaman ko nang tuluyang bumuhos ang malakas na bagyo. Nakatulugan na nga lang namin ang pakikinig sa ulan nun. Nagising na lang ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa kakaibang ingay. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng kalampag na nagmumula sa bubungan namin. Kasunod noon ay nakaamoy ako ng napakabaho na para bang nabubulok na patay na hayop na may halong lansa ng dugo. Sa takot ko na baka nilulooban na kami o baka tinangay ng hangin ng yero namin, daan-daan kong nilingon ng asawa ko. Mahimbing na din ang pagkakatulog nito. Pero maputla siya noon at pawis na pawis. May isang gasera din kasi noon sa gilid na hindi nakasindi. Kaya naman napakadilim talaga ng paligid ng mga oras na yon. Dahil hindi ko magising-gising ang asawa ko, nagpasya na lamang akong silipin kung sino o ano ang nagsasanhi ng ingay sa bubong.
Dali-dali kong kinuha ang itak na nakatago sa ilalim ng aming papag. Inilagay ko iyon doon para sa mga ganitong sitwasyon. Mahirap na, nasa probinsya ka. Habang hawak-hawak ko ang itak ng mga oras na iyon, dahan-dahan akong tumayo. Ramdam na ramdam ko ang malakas sa pagkabok ng dibdib ko na halos umabot na sa puntong ikabingi ko na iyon. Nanginginig pa ang mga kamay ko habang tinitingnan ng butas sa kisame ng kwarto namin na gawa lamang sa pinagtagpi-tagping nipa at sawali. Nang tuluyan kong itutok ang liwanag ng gasera sa itaas, nakulantang ako sa nakita ko. Tumambad sa akin ng isang mahaba, maitim at malasinulid na dila na unti-unting bumababa mula sa butas ng bubong. Dere-derecho itong gumagapang pababa, papunta sa tiyan ng natutulog kong asawa. Dagli kong inihanda ang itak ko noon na hawak ko. Sa takot at galit, buong lakas kong tinaga ang mahabang dila na iyon bago pa man ito dumampi sa pusod ni Clara. Isang nakakabinging tili ang umalingaw-ngaw noon sa buong paligid. Isang tili na hindi nagmula sa tao, kundi sa isang halimaw na nasasaktan. Kasabay noon ng malakas na kalabog ng bubong, naaanimoy may malaking ibon na nagpupumilit lumipad palayo habang umuulan pa. Gumising si Clara na sumisigaw sa takot. Agad ko siyang niyakap at tinakpan ng kumot. Ang saig namin ay natuluan ng maitim at malapot na dugo na nagmula sa naputol na dila ng nilalang na iyon. Sobrang lansa nito na halos mapaduwal ako. Hindi na nga kami nakatulog pa ng maayos ng gabing iyon, kakaisip kung ano ang nangyari. Patuloy pa rin naming naririnig sa malayo yung hiyaw na tila naghihingalo. Kinaumagahan, laking pagtataka namin na para bang tahimik na tahimik ang buong baryo namin. Wala kaming inaksayang oras. Agad akong lumabas para humingi ng tulong upang madala si Clara sa bayan. Pero bago pa man ako makalayo, nakita kong nakabukas ang pinto ng bahay ni Nana Pasing. Pumasok ako upang humingi sana ng saklola sa kanya. Ngunit natigilan ako nang makita ko ang matanda. Nakabulagta siya sa sahig ng kanyang kusina, namimilipit sa sakit. Wala siyang ibang bahagi ng katawan noon. At ang kalahati ng kanyang katawan ay nababalot ng pamumuo ng maitim na dugo. Ngunit ang pinaka nakakapagpatayo ng aking mga balahibo noon ay ang bibig niya. Puno ng dugo at putol din ang dila niya. Tanging pag-ungol lamang ang ginagawa nito ng mga oras na iyon. Hindi ko na napigilan ang sarili at napatakbo ako pabalik sa amin. Doon ay isinakay ko sa kariton ng asawa ko at nilisan namin ang baryong iyon bago pa sumapit ang tanghali. Habang nagpapahinga kami ni Clara sa isang kapilya malapit sa bayan, nakita naming paparating noon si Mang Temyong, ang albularyo ng kabilang baryo na napadaan. Nang makita niya kami at ang itsura ng asawa ko, bigla na lamang siyang tumigil sa paglalakad at sinipat ng tingin ng tiyan ni Clara. Saka makahulugan tumingin sa akin si Mang Temyong at bumulong noon. Nakaalis na ba kayo sa puder ni Pasing? Napatigil ako sa tanong na iyon ni Mang Temyong. Ramdam ko ang panlalamig ng buo kong katawan at ang muling pag-ikot ng aking sikmura. Paano niya nakilala yung matandang manghihilot na iyon? At bakit ganoon na lamang yung panginginig ng boses na nang banggitin ng pangalan nito? Mang Temyong, paano niyo po nalaman na sa kanya kami nakatira malapit? Nanginginig kong tanong habang inaalalayan ko si Clara na noon ay hapong-hapo na at halos mawalan ng malay sa loob ng kapilya. Bumuntong hininga ang matandang albularyo at malungkot na tiningnan ng asawa ko. Matagal na namin pinagmamasdan ng mga nangyayari sa baryo ninyo, Marco. Kilala si Pasing sa buong bayan ng Tapas pero walang sino man ang nangangahas na kalabanin siya. Alam naman ng lahat na kapag may bagong salta o may nagbubuntis na malapit sa kanya,
Asahan mo nang hindi sisikatan ng araw ang sanggol na sinapupunan nito. Halos manginig ang mga tuhod ko noon sa aking mga narinig. Ang matandang iyon na palaging nagdadala ng pagkain sa amin at humahaplos lagi sa tiyan ni Clara, isa palang halimaw. At yun dinuguan na ipinapakain sa amin at sa kanya. Siguro nga ba'y karne iyon ng hayop o mula sa mga inosenteng na biktima na niya. Napatid niyo na ba yung dila niya kagabi, binata? Tanong bigla ni Mang Temyong habang dinadakma yung braso ko. Opo. Nanginginig kong tugon. Pumasok po sa butas ng bubong namin yung isang mahabang dila Dahan-dahan itong pumunta sa tiyan ni Clara habang natutulog siya. Pero tinaga ko po iyon ng buong lakas at kasabay noon ng isang matinding hiyaw ng halimaw. Tumangutango siya habang humihimas sa kanyang baba. Bago niya hinila ang kariton papasok sa bakuran ng kapilya para hindi kami makita ng mga dumadaang tao. Napakaswerte ninyo at nabuhay pa kayong mag-asawa. Paniguradong binawian na ng buhay ang matandang iyon ngayon. Kung gayon nga na napatid ang dila ng isang aswang, lalo na ng isang tiktik daan-daang mabubulok ang buo niyang katawan dahil iyon ang kanyang pangunahing daanan ng lakas. Seryosong saad ng albularyo. Ngunit, huwag tayong pakampante. Hindi pa tuluyan ligtas ang asawa mo. Kailangan nating pigilan ang lason mula sa laway at sumpang iniwan ng halimaw bago pa man kunin ang tuluyan ng anak mo. Mabilis kaming tinulungan ni Mang Temyong na makarating sa kanyang sariling kubo. Ilang kilometro ang layo sa bayan at tagos ang masukal na kakahuyan. Sinindihan niya ang maraming insenso at naglagay ng asin at abo sa bawat bintana at pintuan ng kanyang tahanan. Kasabay din nito ay pinakain niya si Clara ng isang mapait na inumin. Isang tawas o orasyon na gawa sa nilagang mga ugat ng kahoy. Sumuka ng sumuka si Clara noon, Sir JD. At kung maniniwala kayo, ang sinuka niya ay maitim at malapot na dugo na may kasamang maliliit na buhok na parang balahibo ng aso. Iyak ako ng iyak ng mga sandaling iyon. Halos masisi ko ang buong pagkatao ko kung bakit ko pa isinama yung asawa ko sa maligim na lugar na iyon para lang sa pangarap na magandang buhay. Nakita ko ang hirap niya at sa bawat pagdaing niya ay parang pinupunit ang puso ko. Magpakatatag ka, Marco. Papalubog na ang araw. Babala ni Mang Temyong nang makita akong nanghihina sa pag-aalala. Sapagkat napatay mo ang isa sa kanila kagabi. Hindi imposibleng maghiganti ang kanyang mga kamag-anak o kauri nila. Mamayang gabi, kapag naamoy nila ang dugo ng asawa mo, maganda ka. Inabutan ako ni Mang Temyong ng isang buntot pagi na gawa sa balat ng malaking isda at pinatalas na bolo. Habang hinahahanda niya ang iba pang mga sangkap pang-proteksyon tulad ng mga bawang at itim na asoge, mahigpit kong niyakap si Clara na noon ay nakatulog na dahil sa pagod matapos sumuka ng sumuka. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, kakaiba ang katahimikan noon ng paligid. Yung mga aso na kanina lang ay nag-uunahang tumahuli, biglang naging tikom ang mga bibig at nagtatago bigla sa ilalim ng mga silong. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig namin ng mga unang huni. Mula sa malayo ay unti-unting lumalakas yung tunog nun. Parang ibon pero masyadong mabigat yung mga pagaspas ng pakpak. Sinabihan ako ni Mang Temyong na huwag titingin sa itaas nun at panatilihin lang ang mga mata sa bintana. Nakarinig kami ng sunod-sunod na kalabog noon sa itaas ng bubong ng kubo. Hindi lang isa o dalawa. 4 iyon. 4 na malalaking nilalang ang pumapalibot sa amin. Nagsimula nang manginig si Clara, ngunit pilit niya itong nilalabanan habang hawak ang rosaryo. Isang matinding kalampag noon sa bintana ang yumanig sa kubo. Isang pares ng pulang-pulang mga mata ang sumilip noon sa maliit na siwang ng bintana namin. Nakita ko ang mukha nito, parang tao na parang paniki.
puno ng balahibo at matatalas na mga pangil. Pilit nilang isinasara ang bintana pero hindi sila makapasok dahil sa mga asoge at asin na nakalatag noon sa mga harang. Sumigaw ng orasyon sa wikang Latin si Mang Temyong at winasiwas ang kanyang buntot pagi. Sa tuwing natatamaan ang mga nilalang na sumusubok sumunggab mula itaas, nagmamarka ito sa balat nila na tila napapaso ng mainit na bakal. Ang alingaw-ngaw ng hiyaw nila ay nakakarindig pakinggan. Umiyak si Clara at nagmamakaawa sa Diyos ng mga oras na yon. Hindi ko na hinintay na makapasok sila. Sa tindi ng gulat ko at kagustuhang maprotektahan ng pamilya ko, lumapit ako sa pintuan at sinabuyan ko ng pinaghalong asin at bawang ang dumaan sa siwang ng pinto nang tangkain itong sirahin ng kahoy. Umungol sa matinding sakit ang aswang at lumipad palayo. Sumunod ang iba at tuluyang nangawala sa kadiliman. Umalingaw-ngaw ang pag-iyak ng mga ito na parang natalo sila. Kinabukasan, sumikat na ang araw. Payapa na ang lahat at tila walang kaguluhang nangyari. Laking pasasalamat namin ni Clara nang tuluyan na siyang makaramdam ng ginhawa sa kanyang tiyan matapos ang ritual at ang nakakapanindig balahibong gabing iyon. Pinasalamatan namin ng labis-labis si Mang Temyong. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ang mag-ina ko. Bumalik ako sa aming baryo upang kuhanin ang mga natitira naming gamit. May kasama na ako mga kalalakihan mula sa bayan na nakilala ni Mang Temyong. Pagdating namin sa aming baryo, saktong nakita ko ang mga tao na nag-uusyosyo sa labas ng bahay ni Nana Pasing. Dumating din ng mga pulis. Kinumpirma nila yung balita na patay na daw ang matanda. Sabi ng iba, inatake raw umano ng baboy damo dahil wasak ang ibabang bahagi ng tiyan nito at putol pa raw ang dila dahil sa kakaibang sakit. Pero kami ni na Mang Temyong alam namin ang totoong rason. Nasayang ang buhay ng isang nilalang dahil sa kasakiman at kasamaan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi na kami muling nag-aksaya ng panahon at oras. Tuluyan na naming iniwan ang maliit na bahay namin at ang lupang ipinamana ng aking tuyuin. Nagdesisyon kaming lumipat na lamang sa kalapit bayan at doon maghanap ng bagong buhay kung saan mas matao at mas malapit sa sibilisasyon. Makalipas ang ilang buwan, matiwasay na isinilang ng aking asawa ang aming panganay, isang malusog na batang lalaki na pinangalanan naming Gabriel. Tuwing pinagmamasdan ko siya, bumabalik sa isip ko yung takot na muntikan na itong kunin sa amin. Ang kwentong ito ay isang paalala lamang mga tagapakinig. Hindi sa lahat ng oras ay maganda ang paligid na tahimik at liblib. Ang probinsya ay sagana sa yaman ng kalikasan, pero sagana rin ito sa mga lihim na hindi natin kailanman naiintindihan. Mag-ingat tayo sa mga taong masyadong mababait, lalo na kung tayo ay bagong salta lamang. Ito po ang inyong tagapakinig na si Marco na nagpapasalamat sa inyong oras na laan para basahin ang aking karanasan. Naway maging aral ito sa lahat.